Alam niyo mga minamahal, hindi ko talaga maiwasang hindi tumawa. Sino ba naman ang hindi matatawa, mga minamahal? Imbis sana na nag-a-upgrade itong mga kulto ni Digong. Itong grupo ni Digong, imbis sana nag-a-upgrade, abay, hindi ko inaasahan mga minamahal. Downgrade malalang kanilang system. Ay, hindi ko alam kung ano yung magiging initial reaction ko, pero grabe, kung sa Bisaya pa, mga sabid. Mga desperado, malala. Alam nyo, diba, nung nakaraang buwan, para mapatunayan nila na adik itong ating presidente, meron silang video na pinakita. Una, chismis-chismis lang muna na may nakakita, may picture, kasama pa nga daw si Maricel Soriano, mga minamahal. Yun yung sabi nila, diba? Kasama ni PBBM si Maricel Soriano na sumisinghot. And then, para mas maging makatotohanan yung video-video ba, mga minamahal na adik itong si Marcos, nabangag itong ating presidente, meron silang nilabas. Pero yung nilabas nila, AI. Which is yun nga, yung sumisinghot, itong si PBBM. Naloka ako. So, alam nyo, mayroon namang naniwala. Yung mga kulto lang naman ni Digong yung naniwala doon. Pero mostly, kinall out sila kasi, diba? Fake news nga. Kahit nga yung mga nasa mass media, mga minamahal, talagang in-identified yung video as AI. Diba mayroon yung mga video ngayon na picture lang, nag-hug sila? Diba mga minamahal? So, diba, yun yung ebidensya nila noon. Kung noon, video, ngayon mga minamahal, imbis na dapat sana mas makatotohanan, CCTV, ganyan-ganyan. Abay ngayon, yung ebidensya na nila, picture. Mga minamahal, ang ebidensya na po nila ngayon, hindi na video, picture. Yung selfie, yung groupie. Ganito kasi yung issue. Ito ha. Basahin natin sa balita. Ferdinand Topacio and Ralph Andrada, legal counsel to Cassandra Leong, the alleged cohort of dismissed Bamban Mayor Alice Go, show photos of President Ferdinand Marcos with Philippine offshore gaming operators Pogo owners Rainier Chu during press conference and in Quezon City on Saturday. So, Ong is an incorporator of Whirlwind Corporation which leased land to Lucky South 99 where Ong is also a consultant where police raided the Pogo in June for various violation. So, sa mga hindi nakakagets ng context, ang punto dito mga minamahal, si PBBM ay nililink na nila ngayon sa Pogo. Ay, what a twist! Ang angas ng twist, mga minamahal. From addict, ngayon Pogo Pogo mastermind. No wonder kung mamaya si PBBM meron silang ilabas na bold. Nakaka-embyere na tong mga animal na to. So ngayon, ano yung picture? So nililink nga nila, diba, si PBBM sa Pogo. So ang kanilang malalim na ebidensya ay yung groupie. At picture ni PBBM dito kay Rainier Chu. Kasi si Rainier Chu daw po mga minamahal ang Philippine Offshore Gaming Operators ng Pogo. Okay? Ito yung picture ha. Pakita ko sa inyo mga minamahal. Yan si President Marcos. Kita nyo? Actually, picture yan ng 3 itlog. Hindi naman masyadong klarado dito si PBBM eh. Pero ito, sa kabilang picture tayo. Yan. Diyan si PBBM, tas dito naman sa gilid, si Rainier Chu. According po yan sa balita ng ng Philippine Star.
Hindi ko alam kung iniinsulto ni Topacio yung yung mga kapwa niya abogado, pero ang bobo mo sa part na, you are a lawyer, tapos ididikdik mo na isang ebidensyang isang groupie or ang isang selfie. Mga minamahal, parang ganito yung logic niya dito eh. Si PBBM, kunyari ako, may selfie ako sa isang kriminal. O, kunyari, sabi na lang natin, si Digong, may picture ako dito kay Digong. Ibig sabihin ba nun, mamamatay tao na din ako? Ha? May involvement na din ba ako sa pagiging mamamatay tao? Ganon yung logic ni Atty. Topacio. May picture si PBBM dito kay Rainier Chu. So, it means na itong si PBBM ay mayroong connection dito kay Rainier Chu. Dito sa Pogo. Naluloka ako, mga minamahal. So ngayon, meron akong picture ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin ba nito, isa din ba ako sa nangulimbat ng 125 million confidential funds within 11 days? Kasi ganyan kasimple yung logic ni Atty. Topacio. Mga minamahal, can you give me an example na yung groupie or selfie na ginamit as a valid evidence sa court na magpapatunay na ikaw, dahil may picture kayo ni ganito ganyan, mamamatay tao ka. May picture kayo ni ganyan ganyan, ni Kibuloy, fugitive ka. May picture kayo ni ganito ganyan, drug smuggler ka. Man, seriously? Gagamitin nyo yung groupie or selfie as an evidence to portray the crime committed? Ay. Siguro, mga minamahal, yung picture, pwede siyang magamit para evidence na patunay ito na parang ano lang siya, dagdag sa isang putahe na para mas maging malaman yung putahe, syempre kailangan mo ng seasonings. 'Di ba? Kumbaga, data. 'Di ba, alam niyo yun yung connect the dots? Pwedeng pang connect the dots yung picture. Pero hindi lahat sa lahat ng pagkakataon. Pero mga minamahal, yung picture ay pwedeng magamit pang connect the dots. Pero yung sasabihin mo, ito yung valid evidence mo, yung proof mo, my God, nakakaloka. Bakit? Yung pagkakaroon nyo ba ng picture, yung pagkakaroon nyo ba ng groupie, it will serve na it is an association, it is an group, na kayo ay may involvement sa mga kung ano-ano pa man. Mga minamahal, wag naman tayong maglokohan dito. Para naman tayong ginagawa tayong tanga ni Atty. Topacio, no? Ang random nila. At saka, mga minamahal, kahit sinong tao, pwede pong magpa-picture sa kahit na sinong strangers. O sabihin ko na lang, ito lang yung kilala ko. Kunyari, kilalang ko lang itong si Philip Potasio. Tapos itong si Philip Potasio, may kilala din. O nag-groupie kami. Tapos kunyari sila, meron talaga silang connection. Kahit ako na wala akong kinalaman, involved na ba ako doon? Hindi. Paano magagamit yung isang photo, yung isang picture, para mag-serve siya as an evidence na ikaw yung meron ka talagang involvement? Like how? Di ba, mga minamahal, pwede ba yung magamit sa sa legal, sa korte? Di ba? Na ito, may picture, involved na sila. Pwede ba yun, mga minamahal? Di ba, ang baboy naman isipin na nang dahil lang sa picture, ginagawa niyong convicted ang isang tao na ito, may picture sila na ganito, mamamatay tao na to. Ito, may picture sila na ganito, involved na yan sa Pogo. Ito, may picture sila na ganito, ganyan. Naku, malalim yung connection yan sa ganito. Di ba? So, oh my God, mga minamahal, wag na kayong mag-selfie. Nakakatakot na ngayon mag-selfie, mga minamahal. Paano yan kung yung taong yun ay noon inosente? Tapos ngayon biglang naging wild na. O tapos may picture pala kayo. So, yung issue niya, issue mo din? Kabugo ba? Hindi ko mag-gets, mga minamahal, kasi lawyer si Topacio, pero hindi ko ma-digest yung gusto niyang i-portray. Parang nagbababuyan lang tayo. Ano, naggagaguhan ba tayo dito?
Ay, kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, imbis na mag-upgrade itong kulto nga ni Digong, itong mga ano, yung kulto ba, yung mga Duterte's Bobo supporters, imbis na mag-upgrade sila mga minamahal, yung mas convincing sana, nakikita ko mga minamahal, imbis na upgrade, downgrade po ang nangyari. Ewan ko ba dito? Nakakaloka. Hindi ko lubos maisip na aabot sila sa punto na picture na lang po yung gagamitin nila as an evidence. Hindi ko talaga yan lubos maisip mga minamahal na aabot sa punto na picture na lang po yung gagamitin nila para mag-serve as an evidence. Ay, kaluoy, Diyos minyo, Santa Barbara Bendita, oy. Hindi ko na kaya. Di bale, kaya nyo yan. Sige. Pagmukain yung tanga yung sarili ninyo. Pagmukain yung katawa-tawa. Choice nyo yan. Pero yung sa akin lang dito, sana sa susunod, galingan nyo naman, ha? Kasi yung ginagawa ninyo, nakakabobo. Diyos mio. Ibig sabihin, kung may picture ako ni Alice ko, ibig sabihin pala nun na isa na din pala akong fugitive. May picture ako ni Sara Duterte, ibig sabihin nun, involved ako sa paggasta ng 125 million confidential funds. May picture ako ni Joma Season, ibig sabihin, na ako, taga-bundok. May picture ako ni tawag dito ni Digong, ibig sabihin, mamamatay tao na ako. May picture ako ni Baste, ibig sabihin, attack dog na ako. Grabe naman yan. Napaka-meaningless nyo, uy. O, di bale, malalagpasan nyo din yan. O, dasal lang kayo. O, malalagpasan nyo din yan. So, yun mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.